Hello mga ka-farmers! Alam nyo ba ang difference between 2,4-D Easter and 2,4-D amine? So, itatakal natin ngayon kasi maraming nagtatanong o damugid pamangkot kung ano ang difference ning duwa. Pareha lang ba sila o may ara gid siya sang difference? So, ang sagot ko is may difference siya konti. So, pareha sila nga nagapatay sang mga damo nga sedges, broadleaves, kag annual. Makita mo na siya sa ilang packaging. Tapos, pwede ni siya sa rice, corn, kag tubo. Disclaimer lang, no? Hindi po ako agriculturist. So, tanan nga ihambal ko diri is based on my research. Maging careful kita sa paggamit sini nga 2,4-D kay pwede ni siya makapinsala sa maista, magiging brittle ang kanyang stem. So, nagiging malutong ang puno ng mais. Kaya, marami din siyang mga disadvantage. Ang isa din nga disadvantage niya is pag malapit kayo sa gulay, so pwedeng mamatay yung mga katabing gulay din. So, gihambal ko kaginang, of course, sedges, broadleaves, kag annual grasses siya, pero hindi gaano siya epektibo sa mga some of the grasses. Ari, ang amine, mabagal lang talaga siya daw sa pagkontrol ng damo kaysa sa Easter. So, water-soluble abi siya, hindi siya basta-basta makasulod sa cuticle sang tanom. Balaan nyo ng cuticle, layer of waxes na bulig para protektahan ang dahon sang tanom mula sa mga pathogens, sa mga cause ng disease sa mga tanom ta. So, ang cuticle gihapon ang nagaprotekta sang tanom ta mula sa mga herbicides nga ginaspray ta pahakadto sa pagsulod sa dahon, kaya para hindi maguba aton nga mga tanom. So, ang Easter naman is mainit or ginatawag nila nga hotter. Kay damo ni siya ginaubra para damo siya trabaho para sa pagpatay or pagkontrol sa mga damo. Pwede ni siya sa tubo, sa mais, kag sa rice transplanted. Mas active ni siya kaysa sa amine. Ay mas nagasulod ni siya sa cuticle sang mga tanom. Dali-dali nilang niya masulod ang kumbaga dali niya lang mapatay ang mga damo. So, mataas ang vapor pressure nito. Amo ni siyang ginahambal ko kagina nga makapatay gid siya sang mga tupad nga gulayan. Taas man ang vapor pressure niya, so dali lang siya magsingaw. Tapos pwede siya madala sang hangin. Okay, in some cases kasi daw ang singaw ng 2,4-D ay ang resulta ng vitality na may kakayanan ng herbicide to turn into vapor at sumama sa hangin. So, delikado gid siya kung may mga kalapit na mga gulayan like kamatis, talong, at etc. Kaya ginhambal ko kagina nga mainit ini siya or hotter ini siya, mostly amugid ni siya ang ginagamit sa basakan. So, sa amine, kung corn ang inyong sprayhan, 50 to 65 ml per knapsack sprayer. Tapos, 2 to 3 weeks old na ang mais. Tapos, ang leaf stage sang dahon sang damo is nasa 2 to 4 leaf stage na. Kung gamiton naman siya sa rice, 35 to 65 ml per knapsack. Tapos, dapat bata pa ang damo, mga 2 to 3 leaf stage pa lang siya. Tapos, ang palay is 20 days up old na. Easter naman, kung i-apply siya sa rice, sa mais, kag sa tubo, 35 to 65 ml per 16 liters na knapsack sprayer. Tapos, 25 to 30 days after planting ang paggamit sini. Tapos 15 to 25 cm na ang kataasang tanom. So, ang 2,4-D is selective herbicide siya. Ibig sabihin, hindi tanan nga mga damo
mapatay niya. So, ang very effective kung selective herbicide ang gamiton ta, very effective siya kung bata pa ang damo. Ng 2 to 6 leaf stage pa lang ang dahon niya, ng 2 to 6 pa lang siya. Tapos, ang tanom ta is 20 days up na o wala pa nagapamulak. Amo lang to, daad may natutunan kamo sa akon nga video nga ini nga nagalibugid ang ulo sang iban kung ano ang difference sang aton nga 2,4-D ester kag 2,4-D amine. So hasta lang ko diri kag available ang aton nga 2,4-D sentro kag 2,4-D amine sentro ng SRTech diri sa aton nga store. Kadto lang kamo diri kag ari lang ako nga mag-cater sa inyo. Madamo gyud nga salamat.